Ang Aklat ng Esther. Isa ito sa mga nakakatuwang basahin at kakaibang libro sa Biblia. Nangyari ang kwentong mahigit 100 taon pagkatapos na mabihag ang mga Israelita sa Babylonia. Kahit bumalik ang ilang Hudyo sa Jerusalem, matatandaan mo sina Ezra at Nehemias, marami pa rin ang hindi. Kaya ang Aklat ng Esther ay tungkol sa isang komunidad ng mga Hudyo na naninirahan sa Susa, ang pinakasentrong lungsod sa sinaunang imperyo ng Persya. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay dalawang Hudyo, si Mordecai at ang pamangkin niyang si Esther. Nandito din ang hari ng Persya, para siyang lasing na pabago-bago ang sinasabi sa kwentong ito. Kasama din ang opisyal ng Persya na si Haman, ang tusong kontrabida. Isa itong kakaibang libro sa Biblia kasi kahit kailan ay hindi nabanggit ang Diyos kahit isang beses. Kaya kakaiba talaga ito para sa'yo. Ibig kong sabihin, hindi ba tungkol sa Diyos ang Biblia? Pero ang galing ng style na ito ng sumulat na hindi nga pala nagpakilala kung sino siya. Isa itong paanyaya na habang binabasa mo ito, dapat hanapin mo kung paano kumikilos ang Diyos sa kwento. At nakakalat ang mga palatandaan nito sa buong libro. Puno ang kwento ng mga kakaibang nagkataon at mga kabaligtaran. Ito ang magtutulak sa'yo para makita paano natutupad ang mga layunin ng Diyos sa likod ng mga eksena. Halika at pag-aralan natin ang kwento. Nagbukas ang libro sa hari ng Persya na nagpahanda ng 2 engrandeng pagsasaya at salo-salo. Tumagal ito ng 187 araw. Lahat ng ito ay para ipakita ang nakakamanghanyang kapangyarihan at karangalan. Sa huling araw ng pagsasalo, lasing na siya. Pinatawag niya ang asawang si Reyna Vashti para ipagmalaki ang kanyang kagandahan. Tumanggi ang Reyna at sa sobrang galit, inalis ng hari si Vashti at inutos ng hari na ang lahat ng lalaking taga-Persya ang dapat mamuno sa kanilang sariling tahanan. Tapos nagdaos siya ng beauty pageant dahil gusto niyang humanap ng bagong reyna. Parang masamang teleserye ito. Pero dito mismo pinakilala sina Esther at Mordecai. Itinago ni Esther ang pagkatao niya bilang Hudyo at sumali sa kompetisyon ng pagandahan at nanalo siya. Sobrang nahumaling ang hari kay Esther kaya itinaas siya bilang bagong reyna ng Persya. Pagkatapos nito at talagang sinuswerte ay ang pagkakataon na narinig ni Mordecai ang 2 gwardya na nagbabalak patayin ang hari. Kaya sinabi niya ito kay Esther at sinabi niya rin sa hari. Kaya nakilala si Mordecai dahil iniligtas niya ang buhay ng hari. Mula dito mismo sa simula, hindi nabanggit ang Diyos kahit kailan pero parang inayos ang lahat ng ito sa pangunguna ng Diyos. Ano kaya ang gagawin ng Diyos? Kailangan mong ituloy ang pagbabasa. Pagkatapos nito, pinakilala sa atin si Haman na hindi talaga taga-Persya. Sinabi na mula siya sa angkan ni Agag. Nanggaling siya sa lahi ng mga sinaunang taga-Kanaan. Maaalala mo sa unang Samuel Kabanata 15. Itinaas ng hari si Haman sa pinakamataas na posisyon sa kaharian at inutos niya na lumuhod ang lahat sa harapan ni Haman. Pero nang makita ni Mordecai si Haman, hindi siya lumuhod at syempre, galit na galit si Haman. At nang malaman niya na isang Hudyo si Mordecai, kinumbinsi ni Haman ang hari na gumawa ng batas para patayin ang lahat ng Hudyo. At para itakda ang petsa kung kailan papatayin ang mga Hudyo, nagpagulong si Haman ng dice. Ang dice ay tinatawag na pur sa Hebrew. Babalikan natin ito mamaya. Pagkalipas ng 11 buwan sa ika-13 ng Adar, mamamatay ang lahat ng Hudyo. Nagpahanda si Haman at ang hari ng inuman at kasiyahan para ipagdiwang ang talagang nakakakilabot nilang desisyon. Pansinin natin ngayon si Mordecai at Esther na natitirang pag-asa ng mga Hudyo. Nagplano sila na ilalantad ni Esther sa hari ang kanyang pagiging Hudyo at hihilingin sa kanya na baligtarin ang batas. Pero ang paglapit sa hari ng walang opisyal na pahintulot, ayon sa batas ng Persya, ay karapat-dapat sa parusang kamatayan. Kaya sa isang mahalagang pangungusap, sinabi ni Mordecai na nagtitiwala siyang kahit manahimik si Esther, may magliligtas pa rin sa mga Hudyo kahit saan pa ito manggaling. Tapos napaisip si Mordecai at sinabing, malay mo, baka naging reyna ka para sa sitwasyong ito. Matapang na sumagot si Esther at nagplano siyang pumunta sa hari. Ito ang sinabi niya, kung mamamatay ako, mamamatay ako. Sa mga susunod na pangyayari, makikita natin paano babaliktarin ang lahat ng masamang plano ni Haman. Naghanda si Esther ng isang kasiyahan para sa hari at kay Haman.
Tapos sinabi niyang may espesyal na pabor na gusto niyang hilingin sa kanilang dalawa. Sasabihin niya ito kinabukasan sa isang handaan na para sa kanila lang. Iniwan ni Haman ang kasiyahan na lasing na lasing at nakita niya si Mordecai sa daan. Nanggigil talaga siya sa galit at inutos na magtayo ng mataas na poste para doon itutusok si Mordecai pagsapit ng umaga. Parang wala nang mas sasahol pa sa lagay ng mga Hudyo at ni Mordecai. Pero biglang nabaliktad ang kwento. Nagkataon na hindi makatulog ang hari noong gabing yon at ipinabasa niya ang mga record ng kaharian para antukin siya. Nagkataon na narinig niya kung paano niligtas ni Mordecai ang buhay ng hari. Nakalimutan niya. Kaya pagsapit ng umaga, dumating si Haman para hilingin na patayin si Mordecai. Ang hari naman, sa puntong iyon, ay inutusan si Haman na parangalan sa harap ng mga tao si Mordecai dahil sa pagligtas sa kanyang buhay. Kailangan ngayon ni Haman na ilibot si Mordecai sa lungsod, nakasakay sa kabayo ng hari at sinasabihan ang lahat na purihin siya. Sa eksenang ito sa kwento pipihit ang buong libro. Dito magsisimula ang pagbagsak ni Haman at ang pag-angat ni Mordecai sa kapangyarihan. Tingnan natin kung paano ito nangyari. Kinabukasan, pagkatapos ng pangalawang salo-salo na hinanda ni Esther, dumating ang hari at si Haman at sinabi ni Esther sa hari na una sa lahat, siya ay isang Hudyo. At pangalawa, si Haman ay nagpasa ng kautusan para patayin siya at si Mordecai, ang taong nagligtas sa kanyang buhay, at para patayin ang lahat ng Hudyo. Marami na ang nainom ng hari kaya pagkarinig niya sa balitang ito, nagwala na naman siya sa galit. Inutos niya na itusok si Haman sa mismong poste na ginawa niya para kay Mordecai. Kabaliktaran ito at marahas na kamatayan para kay Haman. Kaya lang, hindi mapapawalang bisa ng kamatayan ni Haman ang utos na patayin ang lahat ng Hudyo. Kaya mapupunta ngayon ang focus kina Esther at Mordecai habang nagpaplano sila kung paano babaliktarin ang batas. Nalaman nila na hindi pwedeng bawiin ng hari ang batas na ginawa niya kaya inutusan ng hari si Mordecai na bumuo ng batas para kontrahin ito. Sa tinakdang araw na dapat patayin ang lahat ng Hudyo sa ika-13 ng Adar, inuutusan ngayon ang mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang sarili at patayin ang kahit sinong nagplanong patayin sila. Pagkatapos ay nagdaos sina Mordecai, Esther at ang mga Hudyo sa iba't ibang lugar ng mga pista at kasiyahan para ipagdiwang ang bagong batas na ito, at si Mordecai ay binigyan ng mataas na pwesto sa tabi ng hari. At dumating na ang araw ng pagpapatupad sa batas. Nagtagumpay ang mga Hudyo laban sa kanilang mga kaaway. Una, pinatay nila ang pamilya ni Haman at ang iba pang opisyal sa Persia na sangkot sa balak ni Haman. At sa pangalawang araw, nakakuha sila ng pahintulot na patayin ang kahit sinong nagbalak ng masama sa kanila sa buong kaharian. Nagdulot ito ng kagalakan at pagdiriwang dahil naligtas ang mga Hudyo mula sa tiyak na kamatayan. Nagpatuloy ang kwento ni na Esther at Mordecai at kung paano nila pinagtibay ang batas tungkol sa pista ng Purim. 2 araw kada taon, inaalala nila ang pagliligtas sa mga Hudyo mula sa lubos na pagkawasak. Kinuha ang pangalan ng pista sa dice ni Haman. Naalala mo yung Purim? Nagtapos ang libro sa isang maikling pangwakas na salaysay. Tinaas si Mordecai bilang pangalawang pinuno sa kaharian at naging makapangyarihan at marangal habang nagtatagumpay ang mga Hudyo na nakakalat sa iba't ibang bansa. Bumalik tayo ngayon. Pansinin ang disenyo ng buong kwentong ito. Puno ang kwento ng mga magkakabaliktad na pangyayari. Pero makikita natin na ang buong kwento ay binalangkas na baliktaran sa bawat detalye. Ang karangyaan, handaan at mga batas ng hari ay sumasalamin sa karangyaan, handaan at mga batas ni Mordecai sa huli. Una ay iniligtas ni na Esther at Mordecai ang hari pero ngayon sa huli, niligtas nila ang lahat ng mga Hudyo. Pagkatapos ay naroon ang pag-angat ni Haman at ang mga kautusan at salo-salo na nabaliktad sa pag-angat at kautusan at salo-salo ni Mordecai. At sa gitna, nandito ang mga eksena ng pagpaplano ni na Esther at Mordecai at ang dalawang handaan ni Esther na nagpapalakas sa pinakamatinding sandali ng pagbaliktad ng buong kwento. Ang pagpapahiya kay Haman at pagdakila kay Mordecai. Ang ganda. Isa pang nakakamanghang katangian ng librong ito ay ang ditiyak na moralidad ng mga tauhan. Napakaraming inuman, galit, seks at patayan kung saan bahagi sina Mordecai at Esther.
Bukod pa dyan, ang paglabag nila sa maraming kautusan sa Torah, gaya ng pag-aasawa ng hentil o pagkain ng mga hindi malinis na pagkain. Kaya hindi inilalahad sa kwento sina Mordecai at Esther bilang halimbawa ng moralidad na parang itinataguyod ang lahat ng kanilang kilos at desisyon. Pero ipinakita sila bilang mga larawan ng pagtitiwala at pag-asa kapag mas lumalala na ang mga sitwasyon. Kaya bumabalik ang aklat ng Esther sa tanong kung saan tayo nagsimula. Bakit hindi nabanggit ang Diyos? Parang ganito ang mensahe ng libro. Kapag parang wala ang Diyos, kapag nabihag ang kanyang bayan, kapag hindi sila tapat sa Torah, ibig bang sabihin nito ay ayaw na ng Diyos sa Israel? Tinalikuran ba ng Diyos ang kanyang mga pangako? Ang sinasabi ng aklat ng Esther ay hindi. Iniimbitahan tayo nito na tingnan kung paano kumikilos ang Diyos sa kabila ng kaguluhan at di tiyak na moralidad sa kasaysayan ng mga tao. At ginagamit niya ang katapatan kahit ng mga taong sablay sa moralidad para tuparin ang kanyang mga layunin. Kaya hinihiling sa atin ng aklat ng Esther na magtiwala tayo sa plano ng Diyos kahit na hindi natin siya nakikitang kumikilos at umasa na kahit lumala pa ang kasamaan ng mga sitwasyon, siguradong ililigtas ng Diyos ang kanyang mundo. At yan ang mensahe ng aklat ng Esther.